Number 1! 6.7 Energy FM. Same, pero Iba. ibang-iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagka, huwag mo sabihin radyo, ha? Okay. Sabihin mo. Gusto nga nga, hindi pag sinabi mo radyo. You are so... Violence. You are choosing violence like today. I'm so violent. Yes, do not choose violence. Habang magsishare pa ako ng live natin. Gusto mo yun? Gusto mo yung live ako? Si-share ko ha. Speaking of live kami sa Facebook. Hanapin ninyo Energy FM 106.7. Okay? Ikaw ba nakatikim na ng live? Nang? Live? Oo. Anong live? Oo, maraming beses na ako nakatikim ng live. Iba't May ibang klaseng natutunan akong live. bagong vocabulary pero ayokong sabihin dito. Kung pipilitin mo ako, bibigyan Hindi, kita ng clue. pinipilit na kita ngayon. Live. Live ba yon? May ibang kahulugan pala yung live sa mga ngayon. Sa mga Gen Z? Oh, hindi ko alam kung Gen Z ito eh. Live. Live show ba to? Ganyan. Hindi naman. Halimbawa, kay Chico, maglalabing-labing kayo ng jowa mo. Okay. Tapos hindi kayo gumamit ng protection. Live ang tawag? Ang tawag doon ay live. So pag gumamit, recorded na. Hindi ko alam, pero yun daw ang tawag. Live? Oo. Live. Diba? Ganun? Diba? Parang... Alam mo sa bagay, ang dami na rin nilang naiisip na hindi ko na rin minsan naiintindihan din. Sabi ko, ano naman? Hindi ko na kayang sumabay din minsan. Diba? Live. Parang kailangan mong i-decipher kung ba. Marami, alam mo, hindi lang yan eh. Kunyari, hindi ko Kaya mo yan. Tulungan niyo ako. Ano yung mga wala sa pagkatao mo ang yung mga Gen Z topic, ha? Hindi, ano yung mga Gen Z term, guys, na kailangan. Kunyari, kapag tinanong mo tapos ganito yung sagot, 'di ba? Hindi tapos magtataka ka, ano yung ibig sabihin? Tapos may etymology yung term. Ano yung etymology? may history may backstory yung word, kaya ganun yung tawag. Halimbawa, 'di ba yung Kunyari, term ng mga Gen Z, love bombing. Oh, yan. Love bombing. Oh, yan. Kasi wala sorry, ang bobo ko na sa mga Gen Z terms ngayon. So, ayun na nga. 'Di ba? Ano ba yung mga term ng mga Gen Z ngayon? Iniisip ko nga eh. Andiyan si Klong Klong kung gusto mo. Klong, tulungan nyo nga. Klong, tulungan mo nga kami, Ano yung Klong. love bombing? Andiyan ka ba, Klong? Meron pa mga dilulu. Yung delulu, di ba? Delusional. Oo, dilulu. Ano yung delulu? Madami. Dati nga, hindi ko alam anong kahulugan ng SLR eh. Delulu. So, parang okay, delusional pala. So, na pag ginamit naman sa conversation, parang na-offan ako. Delulu. Pero parang siya, mas magaan siyang term kaysa gamitin mo yung... Oo, yun nga. Mas magaan siya. Mas magaan yung term. Oo, alam mo, kailangan natin ng Gen Z. Dilulu. Kailangan natin ng Gen Z. Marami dyan sa Para... Chico, sa ating live. Mga Gen Z dyan, tulungan nyo nga kami. Ano yung mga... yung love bombing, di ba? Alam mo kahulugan ng love bombing? Alam mo kahulugan nun? So, hindi, pero kung ibabase ko lang... Halimbawa, hindi mo alam. Yan, kaya nga, love bombing. Binanggit sa'yo ng isang Gen Z. Ayan, love bombing. Ano ang interpretation mo ng... Ako, ang pakahulugan ko sa love bombing, parang you are giving so much love dun sa tao, di ba? You are bombing this person with the love that you have. Ganun ba yun? Oo, tapos, ang love bombing kay Chico ay nagagamit lang kapag halimbawa binigyan ka ng sobrang atensyon, tapos wala palang intensyong seryosohin ka. Ganun ba yun? Isang putukan lang, parang isang bang! Na love bomb ka lang. Ganon? Oo. Tapos mai-in-love ka naman. Tapos i-love bomb ka lang pala. Diba? Ang so kadugtong ng love pala yung... Yan. Negative pala yun. Ang kadugtong love bombing yung na-ghosting ka na. Okay. Really? Interesting. Diba? Tapos meron silang tinatawag ngayon na kay Chico na micro-cheating. Micro-cheating. Yan! Nakaw! Parang economics naman. Ano naman ang micro-cheating? Halimbawa, may jowa ka. Tapos meron kang trip na iba. Okay. Hindi ka naman nagpi-PM. Yes. Pero panay ang like mo. Sa mga post, panay ang puso mo. Kaya panay ang react mo. Yan. So that's micro-cheating. Yung kumbaga, kung ang intention mo doon, parang naghahanap ka ng opening.
Pero hindi ba human nature dahil kasi nga syempre gusto mo na, you like the person. Hindi naman not necessarily mean na gusto mo siya talagang kuha, 'di ba kasi may jowa ka pero you like what that person is doing, 'di ba? Or in-idolize mo siya. Micro-cheating. So micro-cheating na pala 'yun. Kasi kung may jowa ka, paano kung hindi, Kuya Chico. Paano kung sa sense na kunyari personality yung nilalike mo ganyan, so micro-cheating pa rin ba yun? Hindi ko alam. Di ba? Siguro nag-a-apply lang yung pag may possibility na magustuhan ka rin nung nilalike mo. Everything is a possibility. Halimbawa kay Chico, may jowa ka. Lalaki, tapos meron kang gustong babae. Tapos yung babaeng gusto mo, nag-heart ka na sa post niya lagi. Quotation man yan, picture niya. Ngayon, pag inaway ka ng jowa mo, pwede mong i-deny. Bakit? Nilalike ko lang naman pero ngayon hindi na kasi that's micro-cheating na pala. Pero may intensyon ka, parang gano'n. Diba? Meron pa rin tinatawag nilang kay Chico yung situationship. Situationship? Pero yan. So yan. Parang naman yung situationship, di ba? Yung parang for the time being. Parang yun lang, di ba? Yung pero fubo lang naman talaga yun nga. Ibang term. Ibang term lang, di ba? Fubo lang talaga yan. Pero malay mo, sa iba naman, walang fu na nangyayari. Bulang. No! So, di ba? Kumbaga, so, yun nga. Ano pa? Alam mo, interesting yan, dali, sige. Gusto kong matutuan. Tulungan nyo nga kami. Ano yung mga maganda, Gen Z terms nga dyan. Baka may Gen Z na gustong tumawag at tulungan kami. Mag-Google tayo, tapos i-interpret natin. Sige nga. Silent quitting. Sabi ni Jade. Di ba yung ano yan? Naging cold lang. Ganun. Silent quitting. Alam ko ito ay nabasa ko yung article nito. It has something to do with the term silent quitting. It means daw, pagka yung isang empleyado, nagsa-silent quitting siya, yung pumapasok naman siya. Kaya lang, may kita mo siya, hindi na 100%. Hindi na graceful sa trabaho. Talaga? Si Jimbo yun eh. Malay mo, nag-silent micro mistakes. minsan hindi micro yung mga mistakes. Diba? So may mga ganon, di ba? Gaslighting. Yan, gaslighting. Pero hindi millennial, hindi Gen Z yan eh. Matagal ng term yan eh. Matagal ng term, pero it's only now na nabibigyan siya ng spotlight at nauuso. Nonchalant. Usong-uso yan ngayon. Nonchalant. Ibig sabihin ano ka lang, dead on the water. Wala kang pakialam. Pero the word is matagal nang existing. Matagal na yan eh. Vocabulary ko yan eh. Non-communicative, ibig sabihin. Nonchalant. Nonchalant ka lang. So ngayon, dumami yung gumagamit yan at saka nagagamit na rin sa ibang paraan kasi sumikat nga siya ngayon. Diba? Ito pa Kuya Chico. Glow up. Yan, glow up, di ba? Nag-a-apply lang sa dating pangit pero gumanda. Sorry! Nag-improve, totoo diba? naman. Diba? Lahat naman tayo Kuya Chico. Glow up. Diba? Lahat naman tayo pag tinignan mo yung picture mo nung high school ka sa ngayon, di ba? Iba talaga. Hoy, hindi lahat nag-glow up. Ang katotohanan ng buhay, hindi lahat nag-glow up. Diba? Pero alam mo, pinaka unique talaga na glow up. Ano? Si Jimbo. Si Jimbo, alam mo, kahapon lang, lagi niyang ibinibida yon. Sabi ko naman kay Jim, ba't mo ba binibida yung pangit mong picture? Napakapangit talaga niya. Nag-glow up nga siya. Oo nga. Sa bagay, hindi siya nagde-dwell doon sa pangit na ira niya. Kundi gusto niyang to feel good about himself dahil guys, kung makikita nyo lang, pinost na natin yan sa Energy FM eh. Pag nakita nyo lang yung itsura ni Jim talaga dati, alam mo yung kung merong description ng karimari-marim, siya talaga. Pero ang laki ng pinogi ni Jim. Yun na nga. So kaya nga lagi niyang inuulit. Kahapon, pinakita pa niya sa live eh. Proud naman siya. Hindi siya namin nilalait Proud siya dito Pinakita niya sa live. Diba? Sabi ko, Jim, paano bang ikaw yan, kako? Kasi kunyari, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam. Pag pinakita ko yun, hindi ko alam na siya yun eh. Ang layo. Ang layo, di ba? Sobrang layo. Iba. Maraming artista, pag nakita mo yung dating picture, ang layo. Wag niyo i-comment kung sino ha, hindi na mabasahin. Ayaw namin magka-problema diyan ha. Oo. Wag dito, hindi namin. Kung may glow up daw, may glow down. Glow down. Oo.
Yung ano kaya, Chico? Ano? Sige, ikaw muna. Nakita ko lang, kasi nga totoo nga to, yung amp, Yung sasabihin ko rin. ginagamit yan eh. Akala ko natin ampo. Akala ko mura. Pero yun din ang meaning, di ba? Kasi yung ibang gumagamit, ganun nila gamitin. Oo. Aminin nyo, yung ibang gumagamit yan, akala nila mura yung amp. Yung pala, ain't my problem. Oo, ain't my problem pala. Oo, di ba? Kasi pag binasa mo naman na yung sa mura, parang oo nga, totoo, ganun nga, di ba? Akala ko talaga, ako din naman eh. Diba? Yung ano kay Chico, you're so sus. You're so? Sus. Ano yun? Hindi ko alam eh. Ano yung S? Oh. Ano yun? daw ang sus? Sus? Sus, S-U-S. Sus? Oo, sus. Pag Pilipino tayo, sus. Sus. Marius. Baka naman ginagamit yan pagka nababad trip. You're so sus, suspicious. Akala ko pagka nababad trip, di ba? Diba? Parang, sus, oh. Sus naman. Sus ah. Sus naman ah. Bagay ganun. Diba? Parang pag nakita mo yung bill, ha? Ang laki. Sus, oh. Laki. Di ba kasi yung Diba? bill? Kasi Diba nga- yung sus kasi diba? Sus Mario Josep yun eh. Oo nga. Yung galing yun eh. Oo. Slay. Ha? Slay. Slay. Di ba nung unang panahon, pag sinabing slay, Napatay. pinatay. Napuksa. Di ba napuksa? Winakasan. Ngayon, ang slay kay Chico, ibig sabihin, you're fabulous. Na pull off mo ng Diba? mahusay. Parang you slay the game. Oo. Parang ganon. Kasi nung nakaraan kay Chico, ito naguluhan ako, doon ko lang nalaman to. In-invite ako ng anak ko sa school nila Oo. para mag-speech. Oo. Ano napasabi ka ng Tapos- sus? Hindi ka napasabi? Sa iAcademy. Ngayon kay Chico, Oo. nung di ba may speech ka, tapos after speech, question and answer, open forum, open Okay. mic. Okay. Tapos in between habang nagtatanong, nag-PM ako kay Klong Klong. Hawak ko phone ko eh. Oh. Nasa crowd siya eh. Oh. Sabi ko sa kanya, how am I doing, Nak? Baka nabobore ko sila eh. Yeah, Ang sagot ni Klong, slay. Naguluhan ako habang nandun ako. Ano ba slay? May namatay ba habang Slay. Yung pala yun. Bigla ka naglabas ng espada. Akala ko Eto na, Nak. o kaya kay Santa Claus, di ba? Oh. Slay. Iba naman yung spelling nun. Oo. Slay. Slay. Oo. Diba? Well, sabi ni Kenjo dito, red flag, green flag, very Meron naman, pa yan. self-explanatory naman din. Diba? Meron din pink flag. Ano naman yung pink? Yung pink flag, yung baga, alam mong bad boy, o kaya malandi siya, pero hindi ka pa sure. Pink flag pa lang yun. Hinala lang pala. Oh. Hindi mo pwedeng judger ka lang. Oo, ganon. Yun siguro yung ano. Judgerist ka lang. Meron ding beige flag kay Chico. May beige Oo. pa. Ang arty naman. Baka may turquoise pa yan. Diba? Oo. Ang ano daw dito, the word can be used as an acronym for girl, your, yung wet facts, Okay. thick. Diba? Or abbreviation for good. Bakit? Hindi ko alam dito sa, di ba? Pero parang pareho lang daw ito ng red flag. Sabi ni Paul Gonzales, kung may glow up, dapat pwedeng tawaging glow job. Yung pagpaparitoke. Glow job talaga naman. Oh. Pwede naman, Paul. Ang dami mo na namang alam, Paul. Gusto Glow mong i-glow job kita dyan. Ha? Blow dry kita. Pwede naman, di ba? O di pa confirm pag pink, sabi ni Cecil. Akala ko pag pink confirmed na. Hindi pa pala. Ang LOL. Alam yung LOL kasi medyo matagal na rin naman kasi ito eh. Akala mo rin yung mura. Jensen. Pero laugh out loud yon, di ba? Tama naman, di ba? Laugh out loud. Yung bet daw. Bet. Bet? Di ba yan? Gay lingo yung bet. Di ba? Yung bet na bet mo, ganyan. Ganun ba yon? Di ba? Di ba yun? Di ba? Gusto, ibig sabihin gusto. Bet, Bet tama. ko yan. Gusto ko yan. Nung unang panahon kaya, Chico, di ba dati, di ba, may mga term dati na hindi, millennial to Dati, di ba, what you call this? Oo. Mga ganon. What you call it? Sa mga, mga social-ish Englishers. What you call it. Paminsan naririnig ko pa nga rin yan.
Ghosting yan, nasabi na nga yan kanina. Ano ba yung Ayun na nga yung sinasabi mo yung... Ano ba yung unhappy without you? Totoo ba? Yun ba yun? So kaya that explains why yung pagkakasabi ng yung parang pabebe, di ba? Pabebe. Tapos tsaka yung ganon na dapat yung eyes parang nangingiyak-ngiyak. Ha? Ang dami. Salty, maalat. Oo. Pero alam mo kung ano daw to eh. You're upset. Parang halimbawa, how's Kuya Chico's mood today? He's so salty. Yung pala dinilaan ako na naalala sa akin. Bad trip ka pag gano'n. Literal pala. Nagmamaalat. Yan, nagmamaalat, no? Pero titingnan mo, no? Hindi naman sa pagiging bitter, pero ang gaganda ng mga term ng mga Gen Z ngayon. Actually. Kasi tayo nun, di ba? Alam mo yung yung G-language. Baga kigit, baga kasi ang jologs natin. Pero naiintindihan ko yan. Dumaan ka ba doon? Naiintindihan ko yan. Dumaan ka doon? Agalagam ko goyagan. Di ba? Ibig sabihin, alam ko yan. Dinagdagan lang ng G. Di ba yung kada syllable? Di ba? Yun yung rule nun. Dog show, di ba? Ay, millennial term. Dino-dog show. Oo. Millennial, hindi ko alam kung baka Gen Z na nga ito yung term. Kasi ngayon lang yan eh. Oo, Gen Z na yan, dog show. Pang-dog show. Diba? Nung una kayo, sabi ko, ano yun? Oo, Gen Z na yan kasi ngayon lang yan. Sabi ko, dino-dog show. Yun pala yun. Yung skirt. Ano yan? SKRT? Parang ano yun eh, Kuya Chico. Skirt. Parang wow. Skirt. Hindi ba si Mimiya gumagamit niya? Oo, pero parang wow yun eh. Yung yun, nakalugad. Baba, Kuya Chico, sa game, sa laro sa di ba? Yung shish, di ba yung ganon? Parang wow yun eh. Parang wow. Yung shish. Parang ang galing mo. Skirt, ganon. Hindi ko yan isa sa mga bagay na hindi ko na kayang ma-absorb pag may kausap ako tapos gagamit ng skirt o kaya ng shish, parang hindi ko na siya kayang i-absorb kasi parang masyado na siyang it's too Gen Z for me. It's too them. Hindi ko na kayang mapapareact ako. Pag sila nag-uusap para sige, pero pag ako kausap mo tapos gamitan mo ako ng shish o kaya skirt. Sa atin, skirt, palda lang yun, di ba dati? Skirt. Skirt. Diba? Mapapareact ako. Parang hindi ko kaya. Parang wala na eh. Yung beef naman na word, matagal na yan eh. Beef, yung matagal galit. Na yan, You have a beef. Oh, you have a beef with someone. Ba't kaya beef, no? Actually. Sinuwag ka ba, ganon? Hindi, kasi kao pala yun, buhay pa eh. Oh. Yung karne na yung beef. Pag-process na beef. Beef na yun, di ba? Pwede namang steak. Ba't hindi? Ano to yung Riz? Ano yung Riz? Riz? Riz. R-I-Z-Z? Ano yun? Hanatin ano yun? Ano ibig sabihin nun? Riz. Short for charisma. Di, sa Pinoy lang yan. Riz. Charisma? Ganon? Okay. Oo nga. Yung bigla kayong napunta sa RS. Ano yun? Ni Crush. Ayun na nga yung relationship RS. Ano ba yun? Bakit naging RS? Pero pag Pinoy, no? Yung FR. Ano yun? Fur. Pero pag Pinoy kay Chico, pag Pinoy, di ba? Kasi yung mga karamihan ng mga Gen Z na slang, international ginagamit yan eh. Pero pag Pinoy, Gen Z, iba din. May mga terms na exclusive sa Philippines. Sa Pinoy. Pokmaru. Ginagamit ba yan? Pero Gen Z yan, di ba? Pokmaru. Ay, grabe. Pokmaru. Ito yung 'di ba nauso sana all. Oo. Sana all. Tapos ang mga variations niyan na all. Na all. Oo. Kasi nga mahilig tayo magpaikli. Meron pang variation niyan, naur. Ano yun? Yun din. It's the same thing pero sabi ko naur. Di ba meron ngayon kay Chico yung ano? Nur. Ano yun? Naur. Meron pa ngayon. Yung gar na ngayon. Gar. Sabi ko, saan man ang galing yung gar? Alam mo ba, gar? Si Amit naririnig ko yan na nakikita ko sa mga post. Gar. Oo. Anong gar? Di ba yan yung mga street street smart si mga kay Chico? Di ba par? Di ba? Yung M eh. Sabi ni Dan yung raise daw ay parang the moves. Talaga?
Sabi ng iba Tinamon. kasi charisma eh. So, iba-iba pala gamit, Riz. The move. So, parang you have the Riz. Ganun ba yon? You have the Riz. Ganun ba yung ano, no? Hindi Tama ko ba? alam. Yung awit. Diba yung awit? Paano ba yung alaga ng awit? Ano ba? Oh, na masakit. Awit ka naman, parang grabe ka naman, parang gano'n, di ba? Awit, grabe. Awit. Parang gano'n. Expression siya yung awit. Oo. Parang Diba? aw yata yan yung aw na masakit. Awit. Sabi dito kay Chico, Anggar daw, kalugar. Okay. Ano ba yun? Totoo ba yan? Paano yung kasicho? Cho? Cho. Diba? Pero ikaw ba alam mo ang ano kay Chico, origin ng rap be? Sarap be. Di ba yun yun? Oo, pero alam mo kung saan in-apply yan. Napupuntahan ko yung website na yan. Pero alam mo ka kaya nag-umpisa yan. Hindi. Eto Pero nga. napupuntahan. Oh, sige pa. Oh. Dati kasi may kumalat. Oh, video to malamang. Oh. Oh, yan. Yan. Basta isang video to na dapat hindi ipakalat. Pero kumalat. Pero kumalat. Oh, so Yan. napanood ng marami. Napanood ng marami. Tapos, Oh, sinabi sa video. yung isang karakter sa video, Saan sinabi niya? Nung- Yun ang script niya. yung script niya, Rap be. Yan. Totoo. Alam mo na panood ko yan. Ay talaga, ako nakwento lang sa akin. Nakwento sa akin ni chairman. Napanood ko yan. Yung rap be. Tapos, di ba, lahat naman ng meme, di ba, yung, paano mo nasabi? Di ba galing sa killer yun? Paano mo nasabi? Di ba yung pumatay, kinalbo yung sarili? Oo, paano? Yung in-interview. Paano mo nasabi? O yun, siya yun. Oo. Kasi Diba? tinatanong siya ng reporter, bakit mo ganyan? Tapos sagot sa reporter, paano mo nasabi? Oh, di ba? Pero galing yun sa isang malungkot na eksena. Like a boss. Oh. Yung kanino ka lang? Kay Oliver. Di ba kay Oliver? May sagot yan eh. Di ba kay Oliver? Kay Oliver. Ayoko muna sa ganito. GGWP. Yan, hindi ko alam. Good game, well played daw. GGWP. Oo, di ba? Tsaka yung NT. Yung NT. letter NT, ano yan? Oo, nice try. GG. Nice try. Ano GG? Good game. Good game. Okay. Tsaka yung yung GOAT. Oh, you're the GOAT. Pero yung GOAT kasi matagal na kasi yan, GOAT. Talaga ba? Ang GOAT kasi abbreviation. Oh. Greatest of all time. Greatest of all time. Pero GOAT. matagal na ba yun? Oo. Parang yan, NBA gay, lingo eh. Pero ngayon lang din sa NBA yata nag-originate. Oo. Pero hindi yata sobrang tagal na. No? Di ba? Yung geng-geng. Kay Boss Toyo yata yan. Sinasabi mo yan eh. Geng-geng. Sinasabi, geng-geng. Ito yung kung basahin to. Yung kinoment ni Angelique. Ay, marami yan nga ngayon. Oo. It refers to the body part of a woman. Oo. Ayoko yan. Oo, di ba? Ayaw mo yan? Oo, ayoko. Lalong ako, ayoko yan. Ako naman, ayoko lang basahin. Lalong ako, ayoko. merong ka, yan, merong ka counterpart yan. Hindi ko alam. Yung deck. Talaga? Oo, yung counterpart nun. Deck. Sabi ko, ano ba tong na to? Yung pala yun. Parang yung saklolo tsaka diklolo. Yan, no? Parang ganon. Ano yung IYKYK? If you know, you know. Yung pala yun. Kailan ko lang din alam. Akala ko ikik. Nung binabasa ko yun, iyok-yuk. Anong iyok-yuk? If you know pala. IYKYK. If you know, you know. Yung pala yun. Diba? Kumbaga pag alam mo, wag ka na magsalita, alam mo na yun. Diba? Correct. May relasyon ba sila? If you know, you know. Ganyan. Ganon. Diba? Ano yung thirst trap? Yung thirst trap, yung mga hubadero sa social Parang fame media. whore. Oo, na tinatrap ka. Kumbaga, kasi dahil sa ganun, so mahuhumaling ka, ganyan. Talaga? So, gagamitin nila yon thirst trap. Ano naman yung ICYMI?
I can... Ano? ICYMI. Yung magpapapasa kami ng basos dito, balak namin ha. Kasi meron ito MILF. Hindi na babasahin yan. Hindi ko babasahin yung kaulog. Alam ko, ano nga yun? ICYMI, ICYN, ano yun? Oo, ginagamit yan eh. In case you miss it. In case you miss it. At meron natutunan kagabi lang. In case you miss it. FOMO. 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 Fear of missing out. Yun ba, meron silang alam na chismis. Hindi mo alam. Di ba gusto mo, may FOMO ka. You have a fear of missing out. Pang chismosa. Low-key chismosa ka. Alam mo, ang dami ng ganito. Oo. Fear of missing out. Ako may ganun ako. FOMO. Pero sila lahat tayo. Mapakit naman talaga sa feeling yon, di ba? Feeling ko lahat tayo. Kunyari magkakasama tayo, tapos ikaw lang yung, di ba? Actually, hindi naman nasa yung fear talaga, di ba? Pero FOMO. parang, anyway, ano pa nga ba? Ang daming mga Gen Z dito yung Battle of Yultong. Ay. Ano yun? Ha? Ano yun? Alam mo? Don't forget the Battle of Yultong. Sa lahat na lang na makikita mo yun ang comment. Ano yun? Huwag nating kalimutan na may Battle of Yultong. Ano yun? Hindi ko alam yun. Ano yun? Battle of Yultong. Bounce. Bounce, ibig sabihin, alis na. Alis ka na, di ba? Bounce na ako, par. Gar, bounce na ako, gar. Aesthetic, parang ano kay Chico, di ba? Yung parang nakauso ka suot. Aesthetic. Hindi, pag aesthetic yata kay Chico, parang masarap picturean. Oh, aesthetic. 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 Oo. Aesthetically pleasing. Oo. Ano yung MF? Ba't ka tumata? Hindi ko alam. Mother, father, yun ba yun? Mother, father, you? Di ba? Yung yultong, alam ko, nangyari talaga yan sa history. Yung mga Pilipino, it has something to do with the war. Ish, ganyan. So, tumulong ang mga Pinoy doon. Yung sa Battle of Yultong. So, yung yultong ay lugar. So, lugar ba yun? Hindi ko alam. Ano ba yung yultong? Yan ba yung kinukurot? Basta. Yung stan. Korea daw yun. Korea. Talaga Stan. ba? Stan. I stand. Hindi. Walang D. Ayun nga, I stand. Kumaga parang pag pumapanig ako sa'yo, kunyari may sinabi ka. I stand kay I support. I'm a stalker and a fan. Parang ganon. Okay. I stand. Kumbaga alam ko lahat na meron sa buhay mo. Parang gano'n. Halimbawa ako, I stand. Ay, ganun ba? Akala ko kasi parang yun ang meaning, yung parang basta yung you support that person, di ba? Hindi, parang more than that. Parang malapit ka sa obsession. Mas malalim. Sa mga fans ko nakikita yan madalas eh. Di ba? Yung Fina. Hindi ko alam kung ano yun. Yung shish nga eh. Shish! Parang galing. Parang gano'n. Bakit shish? Narinig ko yung kay Chico sa Valorant. Panilaro ako. Ay, kasi yung mga Gen Z yung mga naglalaro. Pero bakit shish? Pwede namang... Sa mga yan narinig ko yan sa mga bata ngayon, sa mga college students. Shish! Ba may dumaang maganda. Kaya ginitian ka. Sabihin ng mga tropa mo, uy! Shish! Diba? Wow! Dati sa atin lang, lagi, at saka very Gen Z ting A. Diba? Pagka kunyari may something amazing na nangyari, ganyan, kunyari may sinabi ka, tapos ang galing ng pagkakasabi, sabihin ng mga tropa mo, o kaya diba, sasayaw ka, ganyan. Ganon din, A din. Ano yung TFW? TFW. That feeling when. That feeling when... tapos dudugtungan mo na. Eto, yung mga comment, what country is this? Lagi ko nakikita yun sa mga comment. Ibig sabihin parang wala ka sa hulog. Hindi, o kaya gumawa ka ng something kakaiba. Saan nagsimula yun? Saan nag-originate yung what country is this? Kasi may ginagamit din silang mukha na ginagawa nilang profile picture tapos ko-comment sila nun, what country is this? Kasi ano ba yun? Ano bang ginawa nito ni Kuya para... Hindi ko alam. Dami. Hello po sa mga hindi nakaka-relate. Kami rin po binabasa lang. Hindi rin namin ito alam. Actually, we are both we are all learning, no?
Kasi kay Chico, sabi ni Kevin dito, modern Jejimon, in a lot of respect, tama eh. Kasi tayo may mga term tayo no, Pwede na nung rin. tumagal na natin ginagamit, mukha ng Jejimon eh. Pwede rin naman. Pero di ba nung ginagamit natin ng kaputukan niya, maganda pakinggan. Modern Jejimon. Oo, di ba? Eh ako basta, siguro kanya-kanya eh. Ako, ang mga modern Jejimon sa akin, yung mga nagbabaligtad ng pangalan. yan ang mga modern Jejimon sa akin ha. Ngayon, yung mga nagbabalik, yung cram, di ba? Yung mark gagawing cram. Oo. At saka tsaka modern Jejimon para sa akin kapag yung nagchat-chat. Kasi wala nang text, di ba? Kumaga, matagal nang hindi na yung text, di ba? Dati sa atin text. So ngayon, mga chat na. Yung mga nagtatanggal ng mga vowels. Oo. Yan, mga modern Jejimon para Diba? sa akin. Marami pa rin ganyan. So, yun ang ano. So, yeah. Siguro, kanya-kanya. Anyway, ay nako. In fairness, so naging Gen Z tayo para sa gabing ito. It's a perfect, Papa Sumakit Jackson. yung ulo ko eh. Naka-research dito eh. Kaya nga, di ba? So, at least may nalalaman tayo every week, no? May natututuhan tayo every week. Parang halimbawa kay Chico, dumating ka, maganda suot mo, sobrang nag-prepare ka, sasabihin, you're so extra. Ayan, yung extra, di ba? You're so extra. Ibang extra lang yung alam ko eh. Diba? Di ba? Dati yung pag sa pelikula, wala kang linya, dadaan ka lang, extra ka. Oo. Ngayon diba? hindi, ibig sabihin flamboyant ka. Oo, tsaka dati pag nag-avail ka ng extra, Oo. para iba na yung meaning, di ba? So, diba? You're so extra. Meron ba clap back? Clap Ibig sabihin, back. sumagot ka, lumabang ka. Nag-clap back ka. Ayaw nyo ng snap back, clap back. Di ba? In fairness, no? Wala na, hindi na uso yung MILF. Wala na. Yung mga unang isa lang eh. Hindi na. Sa bagay, ito yung patunay na language is really evolving. Totoo. Di ba? Wala na tayong magagawa dun sa part na yun. No? So, kung gusto mo magpaka-nonchalant, bahala ka. Ay nako. Anyway, sumain nyo na naman ang pagsasamang ito. Wala kwento. Uulitin natin to next Wednesday, okay? Same time, same voice, same frequency. Papaalam na kami. Pero si Papa Jackson, mamaya. Sama-sama kayo. I'm so extra. Yeah, because he's so extra, he'll go the extra miles for Meron you. ako main character syndrome. Okay. Bida-bida. Yan. So with that, papaalam na kami ha. Sumayin nyo po ang programang hindi pinag-isipan. Pero, natuwa naman kayo, di ba? Ha? So, Yeah. okay naman. Eto po ang Chipa kasama si Chico. Kasama si Papa Jackson. Dito lang yan sa same, pero Iba. ibang-iba. Ibang-iba. We are number 106.7 Energy FM. Bangga? Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy! Bye!